to receive the word. Are we excited for the word? Amen. And today, the subtitle is, Biyaya mo ay sapat. Pakisabi po? Totoo po yan. Ano man ang ating pagdaanan, ano man ang ating mga problema or even suffering, ang biyaya po ng Diyos ay sapat. Okay? Totoong-totoo po yan. And today, I want you to know that every time you come to the church, this is a safe place. When I say safe place, you know, the Lord is with us, all right? And He keeps us safe, even in the preaching of the Word, no? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, we are protected, we become wiser, all right? And iingatan palagi ng Diyos ang local church. Kaya nga po sa pagdating sa Book of Revelation, makita po natin, the letters to the 7 churches. Ganun na lang po. Nasa langit na siya. He was already glorified. And yet, ang isip, puso, damdamin ng ating Panginoon para pa rin sa churches. Amen? So, the church may not be perfect. Kaya nga meron siyang mga, kino-correct, di ba? May mga nire-rebuke siya. Kung nabasa niyo na po ang Book of Revelation, the churches are not perfect, no? But Jesus is perfect. Yun lang po importante, no? So, importante po na intindihin natin na although hindi naman lahat po is going well in the church, although sa atin naman almost perfect na. Alright? Okay na okay po ang church natin. But of course, hindi natin masasabi lahat ay ayos na ayos, no? So, tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? So, thank God for the Holy Spirit. Sa Kanya po tayo nakadepende, especially when it comes to the teaching. Okay? Sabihin natin lahat, this is a safe place. Ayan. So, dito po, praise God, ay natatanggal yung mga confusions natin, yung mga bagay na malabo ay nabibigyan po ng linaw dahil po yan sa biyaya ng ating Diyos. Okay? Sabihin natin lahat, Pasko na! It's time to celebrate. Sige, labas natin. It's time to celebrate. Ayan. We have reasons to rejoice. Yan po ang katotohanan. Hindi po masama at talagang mag-celebrate tayo kada Pasko, pero huwag nyo lang po ilimit yan kada Pasko. Maski po araw-araw pwede tayo mag-rejoice. Amen po ba? Masaya po ba tayo? Okay? But did you know that we have no reason to rejoice kung dumating lang si Kristo, okay? Kung dumating lang siya at hindi ho siya naipako sa krus. Kung hindi ho siya nag-suffer sa cross, wala tayong dahilan para mag-rejoice. He suffered for our sakes. He suffered so we can rejoice. Did you know that? Otherwise, kung siya po ay basta namatay lang, alright? Okay naman yun, namatay siya kasi sigurado po, ligtas tayo. Tayo po'y pupunta sa langit. Pero habang naglalakad ka dito sa lupang ibabaw, hindi ho tayo mag-rejoice. Tayo po ay magdudusa kasi He did not take our suffering. But praise God, we read in our scripture 2 weeks ago, we saw there that Jesus suffered for our sakes. He suffered for you and for me. Bakit siya nag-suffer? So that you can rejoice. Sabi mo nga sa katabi mo, rejoice! Sabi mo sa katabi mo, ngumiti ka naman dyan. Ayan, Paskong-Pasko, mahaba ang mukha mo. Okay? Dapat po talaga tayo po ay nagre-rejoice. Jesus already suffered for us, so we don't have to suffer. Now, of course, there is still suffering on the earth. Ganun din po, di ba? Ayaw naman ng Diyos. He is not for us to get depressed or to get sad. Pero alam natin, dumadaan tayo dyan. No? Wala pong iniwan yan sa hindi kalooban ng Diyos na magkasala ang tao, pero nagkakasala pa rin. No? Hindi kalooban ng Diyos na ang tao po ay dumaan sa mga problema, pero nagkakaproblema rin po. No? But as we get to know Jesus Christ, you know, we know how to deal with these problems. We know how to see ourselves with regard to sin. With regard to sin, alam natin, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga sala. Amen? So we're not afraid of sin. Naku, dumihan na naman ako. Hindi tayo takot sa ganon. Dahil alam natin that though tayo po ay paminsan-minsan nagkakasala, pero alam natin there is no longer condemnation for those
those who believe in the Lord Jesus Christ. Alam natin, pinatawad na tayo sa ating mga sala at hindi na natin babayaran pa ang ating mga sala. Amen po ba? Kasi yung iba, pag hindi nila alam yun, naku, takot na takot sila, naku, nagkasala ako, back to scratch na naman ako. Alright? Hindi nila alam lahat ng sala natin, pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Binayaran na ni Kristo at pinatawad na tayo. Amen? So that's why we are so free and there is so much reason to rejoice. Okay? He suffered so we can rejoice. He suffered to pay for the penalty para hindi na ikaw ang mag-suffer. Importante po, alam natin yon, lahat ng utang natin binayaran ni Kristo para hindi ho na tayo ang magdusa sa pagbayad ng ating penalties. Tayo po dapat ang magbayad pero siya ang nagbayad para sa atin. Kaya po araw-araw pwede po tayong mag-rejoice because of the cross. His suffering on the cross. Sabihin nga natin, we glory in the cross. Alright? Kaya si Paul, yan po ang favorite niya ituro talaga, Jesus and the cross. Jesus and Him crucified. Sa kanya wala na importante pa. Maski yung mga achievements niya sa buhay. He is creme de la creme. Talaga pong lahat ng achievements na abot po ni Paul. Pero sabi niya, those are all dung. Those are just flushable, ha? Nafa-flush sa toilet yan. Pero Jesus and Him crucified, that is what He boasts about. Amen? So tayo rin po, we boast about Jesus on the cross who suffered and died for us. Yan po ang glory natin because His death means our life. Sabi mo nga, His death means my life. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang condemnation. Buhay na malaya. Amen po ba? Praise God. So yan po ang nire-rejoice natin, ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And don't you forget this. Ang sabi po sa salita ng Diyos, that the cross is the power and the wisdom of God. Maaring hindi pa natin fully mag-grasp. Bakit naging power yun? Ba't naging wisdom ng Diyos yun? Kasi through the cross, ginawa niya lahat para sa atin. Para tayo mahaligtas, para tayo mawalang sala, mapawalang sala. Amen? Lahat po yan naganap sa cross. Kaya nga sabi ni Jesus, it is finished. He did it all at the cross. At as we go deeper and deeper into what He has done, mas nang unawa, ganun pala yun. Doon natin nakikita, yun pala ang wisdom ni God. Sa iba nakakatawa, ano nangyari doon? Ba't napako sa krus yun? Hindi nila alam. Ba't napako si Jesus? Tayo lahat noon, bulag tayo doon. Alam lang natin may nakapako sa krus. Pero hindi natin alam may kinalaman sa kasalanan natin. Hindi natin alam na dahil doon tayo napalaya. Hindi natin alam dahil doon tayo po ay mag-i-enjoy ng kalangitan dahil sa ginawa ni Kristo. Amen? So much to know about the wisdom through the cross. Amen? So today, again, we have learned that Jesus suffered for us. We are talking about His suffering on the cross para hindi ka na mag-suffer. Amen? Hindi ho kalooban ng Diyos na tayo po ay nagsasuffer. Alam ko may suffering sa mundo, pero alam nyo ba, hindi kalooban ng Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi siya natutuwa na ikaw ay nagsasuffer. Hindi siya natutuwa na ikaw ay may problema. Kaya nga lahat kinuha na ni Kristo. Yung ating griefs, yung ating sorrow. Of course, there is still, alright, nangyayari pa rin sa buhay. Pero as we come to know Jesus more and more, we can say no even to suffering. Okay? So may tama naman pong suffering for Christ. Sabihin natin lahat, suffering for Christ. Pero yung iba po, mali po ang intindi dyan. Akala ng iba, meron silang sakit, naku, nagsasuffer ako for Christ. Hindi ho yan tama. That is not something that God is, natutuwa siya. Ay, naku, tutuwa ako sa anak ko kasi may sakit siyang cancer at ngayon ay nagsasuffer siya for me. That's not true. Hindi ho siya naluluwalhati na ang tao po ay may cancer, may sakit o karamdaman. Hindi po siya natutuwa dyan na ikaw ay may problema, may kakulangan, tapos sabi mo, nagsasuffer ako for Christ. Mali po yun na pagbigkas o pagkakaintindi sa suffering. May tama pong suffering for Christ. Yan po, when you receive reproach, insult from other people, when we preach Christ. Diba? Napapersecute tayo, pinagtatawanan tayo, hindi tayo pinapansin. Alright? Natatawag tayong mga nakakatawa dahil paniwalang-paniwala tayo sa ating Panginoon. Yun po ang suffering for Christ na tama. Pero yung may pinagdadaanan kang problema, tapos sabi mo, I'm suffering for Christ.
Anong connection ng Diyos dyan? Hindi siya nagbigay sa'yo ng sakit at karamdaman na yan para sabihin mo you're suffering for Christ. Alright? So kailangan po intindihin natin mabuti na hindi po kalooban ng Diyos ang nagsasuffer na tao. Hindi po niya kalooban yan, okay? That is the work of sickness. God has nothing to do with that. God has no sickness to give you. Ano namang kinalaman niya sa'yo? Anong kinalaman niya doon sa sickness? Alam niyo kinalaman ng Diyos? Siya ang tagabigay ng kagalingan. Siya ang tagabigay ng kasapatan mo. Yun po ang kinalaman ng Diyos yan. Siya ang kasagutan sa ating mga kahirapan, sa ating mga suffering. Pero hindi po siya ang nagbigay niyan. He became poor so that you might be rich. So sa totoo lang po, hindi naman po natin gusto mag-suffer. Sino dito gusto mag-suffer? Taas ang kamay. Kukurutin lang kita. Diba? Maski nga kurot, ayaw natin. Maski bata nga, sasabihin mo, papaluin kita. Ano sabihin ng bata? No, 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 no. Diba? Ayaw na kagad ng bata. Bakit? Alam nila, suffering is not good. But why do some people think that suffering is good? And that is a godly thing to go through. Okay? In fact, ipaglalaban nila yan. Pinaglalaban nila na may purpose daw ang suffering. That is not true. Okay? So, I'm saying this, why? Because mali po yung pagkakaintindi sa suffering. They think that it is God-given, and then si Lord din ang bibigay sa'yo ng solusyon. Hindi ba may problema yon? Kung ako magbibigay sa'yo ng problema, ako rin magbibigay ng solusyon. Maski kaibigan mo na ganun, lagi mong kasama, siya nagbibigay ng problema, tapos ako rin magbibigay ng solusyon sa'yo. Huwag ka mag-alala. Parang may problema ka, no? Diba? Magtataka ka, ba't ganito tong kaibigan ko to? Well, ang Diyos natin hindi ganon. Siya nagbigay ng sakit, siya rin magbibigay ng kagalingan, huwag ka mag-alala. Siya magbibigay ng kahirapan sa'yo, pero huwag ka mag-alala. Habang nagsasuffer ka, siya rin magpo-provide sa'yo. Parang may mali doon, di ba? Hindi ho ganon ang Diyos natin. No evil thing comes from God. Only good things, for God is a good Father. Amen po ba? God is good all the time and all the time. God is good. Pero ipaglalaban niya ng religion. When I say religion, this comes from the tree of knowledge of good and evil. Alright? Ipaglalaban po nila. Meron po akong narinig, at ito po ay nakakalungkot po kasi dahil talagang ang dami pa nilang nagko-comment sa kanila. You know why? Because it comes from the tree of knowledge of good and evil. Remember last time I told you, ang knowledge of the tree of knowledge of good and evil is very enticing. Sabi na, when the woman saw that the tree, okay, was desirable. Desirable po talaga siya. Kaya yun ang inuna eh. Very desirable eh, ang tree of knowledge of good and evil. And it will make you wise. Kaya lang, hindi godly wisdom, kundi earthly, worldly, demonic wisdom. Okay? Akala nila yun ang magbibigay sa kanila ng wisdom, na tunay na wisdom. Okay? So, yun po ang pinupuntahan. Yun po ang pinapartake. At ang daming nagpapartake. Kasi very enticing. So, ang kala nila, pag nagsasuffer sila, they get the attention of God. They're saying, oh Lord, nagsasuffer ako, para sa'yo to. May problema ako, pero kakayanin ko to, Lord, para sa'yo. Okay? Again, hindi po yan ang tamang suffering. Ang tamang suffering po, we are being reproached, insulted, persecuted for the faith, for the preaching. Yun ang suffering for Christ. And we will read that in a while. Okay? And again, disiplina po ng Diyos. Ang disiplina po ay through the Word of God. Hindi po namamalo ang Diyos. Tama? Hindi po namamalo yan, kundi nasa Pluto ka na. Hindi ho siya namamalo. Hindi siya nagbibigay ng sakit at karamdaman. Malinaw po yan. Pero alam niyo po, meron mga katuruan, sinasabi, nagpapadala siya ng suffering so that He will refine you and purify you. Ewan ko, napanood niyo na to sa mga reels. Meron po nagtuturo ng ganito. Ang sabi niya, alright? Ang sabi niya, alam nyo, ang purpose, sabi niya to hindi ako to ang purpose ng suffering ay niyuyugyug ka. Niyuyugyug ka ni Lord. Si Lord ang nagyuyugyug. Niyuyugyug ka daw ni Lord para lahat daw ng impurities mo babagsak, malalaglag, mawawala sa'yo. Okay? So,
Alam niyo po ang ginawa ko, talaga pinanood ko yung buong teaching kasi sabi ko baka naman yun lang part na yun ang mali, yung iba naman ay tama. Hindi po, talagang maling-mali eh. Si Lord pala daw ang nagyuyug-yug sa atin. Kasi daw parang bag, di ba may mga bag tayo? Pag may mga dumi-dumi doon, gagawin mo, di ba alugin mo nga naman yun. Kaya daw nalalaglag lahat yung impurities. So yun ang intindi niya sa suffering. Kaya pala may suffering ang tao daw. Kaya ka may sakit, kaya ka may problema, kaya ka may poverty, kasi niyuyug-yug ka lang ni Lord. Para lahat ng dumi mo lumabas na, yung pride mo, yung kayabangan mo lumabas na, and it brings you to your knees, and so you go to God. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po siya gumagamit ng suffering para lang ikaw ay mayugyog. Para lang ikaw ay matanggalan ng mga impurities. Okay? Sabi niya, number 2, the purpose of suffering is so that He will refine your righteousness and He will increase your holiness. Okay. So kung tayo po ay nakikinig dito sa teaching ng church natin, alam natin, our holiness is not man-made. It is God-made. And if it is God-made, then it is already perfect. Perfect na po yun. Yung righteousness natin is not our own righteousness. Jesus is our righteousness. Kailangan pa bang i-purify ang righteousness ni Jesus? Hindi na. Perfect po ang righteousness ni Jesus na ipinataw lang po sa atin. Wala tayong ambag sa righteousness natin. Kaya perfect ang righteousness natin. So bakit kailangan yugyugin ni Lord para lang ma-refine ang iyong righteousness? Ang tanong ko, asa ng scripture niya? Wala pong ganon. God shakes you or shakes you up to make you righteous, to purify your righteousness. I am warning this to you because I am your pastor. Ayoko kayong matangay ng kung ano-anong mga katuruan. Kasi kung babasahin niyo po yung mga comment section, siguro nasa 100 po. Basta napakadami po ng amen. May mga umiiyak pa, salamat sa salita ng Diyos. Sabi ko, hindi salita ng Diyos yan. Yan po ay galing from the tree of knowledge of good and evil. Sounds good, but that's evil. Because that's not from the Word of God. We have been made righteous because of the finished work of Jesus Christ. His work, not our work. We don't have our own righteousness. The righteousness that we have today is the righteousness of Jesus Christ. Kaya perfect na po ang katuwiran natin. Wala kang ambag dyan. Kaya perfect na perfect ang ating righteousness. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen? That comes from the tree of life. The tree of life will always provide for you. Siya ang nag-supply ng katuwiran natin. Ang tree of knowledge of good and evil, aalugin ka muna para malaglag lahat ng karumihan mo. Si Lord pa ang aalog sa'yo. Alright? Ang lungkot po nun. Hindi po tayo inaalog by giving us problems, sickness, or disease by God. Those things do not come from God. They all come from the world, right? And from the enemy. So, hindi po niloob ng Diyos na matuto ka lang, bibigyan kanya ng sakit at karamdaman. Ang kalooban niya, basahin mo ang salita niya, makinig ka sa salita ng Diyos para matuto ka. Yun lang. Amen po ba? Sino dito magulang, bibigyan mo ng sakit ang anak mo. Ayan, bibigyan kita ng skin disease para matuto kang maligo araw-araw. Ang ayos nyo pag ganun kayo. Ang gulo nun, di ba? Walang ama, walang nanay na magbibigay ng sakit at karamdaman sa anak, matuto lang siya. Di ba? Papaliguan mo. Yun ang gagawin mo. Ituturo mo sa kanya kung anong dapat niya gawin, pero hindi mo siya bibigyan ng sakit at karamdaman. Amen po ba? So those are the things na minsan pinaglalaban nila. Hindi, pastora, bakit ako? Nung nag-suffer ako, may natutunan ako. Well, praise God, may natutunan ka, pero hindi pa rin galing kay Lord yan. Totoong may matututunan ka sa suffering, pero hindi pa rin galing kay Lord. Yung sakit, karamdaman, yung mga paghihirap sa buhay, hindi po galing yan sa Panginoon. Kailangan malinaw yan. Maski paulit-ulit ako, okay lang yan, libre yan. Okay? So God, in His great love for us, made sure Jesus suffered for us.
Siya na ang nag-suffer para sa atin. So with regard to sin, wala na tayong problema. Talagang we are 100% saved. With regards to death, though we die, yet we shall live again. Amen po ba? To sickness and disease, by His stripes, we are healed. Kaya po may kagalingan ngayon eh. Kasi po, ginawa ni Kristo ang para sa atin. With regards to shame, He took our shame, He took our grief, He took our sorrows para hindi na ho tayo dumaan dyan. At dumaan man tayo dyan, meron siyang biyaya. Alright? Biyayang sapat para sa atin. Amen? At yan po ang matututunan natin ngayon. But let me read this first. In Romans 5:8, it says, "But God demonstrates His own love." Love, hindi galit, hindi subok, hindi pagsubok ang binigay sa atin ng Diyos. His own love towards us in that while we were still sinners, tingnan niyo yan ha, sinners pero hindi trial ang binigay. Sinner tayo pero hindi suffering ang binigay. Ano binigay? He demonstrates His own love. Love po. Yun po ang bigay niya, hindi po suffering. Hindi po kahirapan. Hindi ho yung galing kay Lord. He demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen? So yan po ang malaking patunay na mahal tayo ng Diyos at hindi siya nagbibigay ng mga kasamaan sa ating buhay. Pag-ibig ang kanyang binigay. Amen po ba? Pastora, bakit may suffering pa rin? Kasi meron tayong kaaway. Though He is defeated, one thing that He can do is He can still deceive you. Siya po ay mandaraya. He deceives people, halatang halata, to think that trials come from God. At dahil kahaling pala to sa Lord, niyayakap naman po ang mga trials. Niyayakap ang suffering. Hindi po dapat natin niyayakap yung mga suffering na gaya, yung kahirapan, problema, hindi yan. Ang pwede lang natin yakapin yung persecution na sinasabi sa atin ng mga tao dahil nagpipreach tayo about Jesus Christ. That's the only suffering for Christ. Amen? Is that clear enough? Only suffering for Christ. We suffer with Christ in that way. Kasi we preach Jesus Christ. Pero kung niyayakap mo yung karamdaman, niyayakap mo yung kahirapan, yung problema at sinasabi mo, ito ang suffering ko for Jesus Christ, nagkakamali po tayo. God is not glorified in poverty. God is not glorified in sickness and disease. God is not glorified when you are depressed and in sadness. Pero nang dadaya ang kaaway, kaya akala nila, ay, ito yung bigay sa akin ni Lord. Okay? So naniniwala siya, niyayakap niya. Imbis na palayasin sa buhay, niyayakap po ang suffering. And that's what I'm here to give you today. I am warning you as your pastor, there are many preachings about this, na ang pinagaganda nila, they romanticize suffering to the point na pati po yung mga believers, oo nga, salamat sa mensahe. So tatanggapin na nila ngayon yung suffering. Imbis na palayasin sa buhay, niyayakap nila. Hindi po. Hindi po naluluwalhati ang Diyos na kayo po may pinagdadaan ng problema. Palayasin niyo yan sa pangalan ni Jesus. Amen? He became poor so that you might be rich. So why will you remain poor? He suffered so that we can have our freedom. He suffered at the cross, taking our grief and sorrow. Why will you continue in grief and sorrow? Amen? So nakakahabag po. Gusto mong palayain yung mga nakikinig doon sa mga ibang mensahe na ganon. Kaya minsan nagme-message po talaga ako. No? Doon sa, may makabasa man lang na ang Diyos natin ay mabuti. Hindi siya nagbibigay ng mga pasakit, mga kahirapan. Mabuti ang Diyos. Amen po ba? Praise God. So that is something that, even co-Christians, mga Kristiyano po ito eh. Kaya nga nakakalungkot, Kristiyano po, na tingin nila ang Diyos nagbibigay ng kahirapan para mag-suffer sila. So not only unbelievers do we share the Word of God to, also believers. Believers of Jesus din sila. Kaya lang nagdudusa pa sila dito dahil hindi nila alam kung anong pinagdaanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. He suffered for our sakes so that you and I can rejoice all the days of our lives. Amen. Come on, let's bless the Lord. Praise God.
Okay? So, ito na po ang biyaya na sapat na binigay sa atin ng Panginoon. Unahin na po natin si Jesus at ang kanyang salita. Ang dali lang po, may problema ka ba? May suffering ka ba? Ayaw ni Lord manatili ka dyan. Anong sabi ni Jesus? John 16:33. These things I have spoken to you. He was speaking to the disciples. Pero ito rin po ay consistent with other scripture. Alright? That in me, are you in Christ? Are you in Christ? In me, you may have peace. Maski may problema, yes, you can have peace. Amen? You can have peace. In the world, nasa world pa ba tayo? Nasa mundo pa tayo, di ba? In the world, you will have tribulation. Oh, given na yan. Huwag na kayo nagugulat. Talaga, maski Kristiyano, hanggang nakatapak ka sa mundong ibabaw, meron pong mga trials yan. Hindi galing sa Kanya. Wina-warn lang tayo. Di ba? O anak, magdala ka ng payong, merong ulan, may bagyo. O yung nanay ba nagbigay ng bagyo? Hindi. Inunahan lang nung nanay, nung tatay, magdala ka ng payong kasi merong ulan. May uulan, malakas ang ulan. Okay? So si Jesus din ganon, sinasabihan na tayo, bago pa natin may encounter, may trials dito. Okay? Hindi galing sa akin, sinasabihan lang kita para hindi ka nagugulat. But, be of good cheer. Sabihin natin lahat, be of good cheer. Sabihin mo sa katabi mo, mag-alak ka. Okay? I have overcome the world. Amen? Past tense na to. I have overcome the world. So, ibig sabihin ni Jesus, solve na. Yung problema mo, solve na. Yung kahirapan mo, solve na. Yung iyong sakit, solve na. Amen. Love life mo, solve na. Amen. Okay? So, magsaya ka na lang. Magsaya ka na lang. Solve na yan in Christ Jesus. And by knowing that, you can really have true peace in Christ because we are in Christ. But we just have to see it from His Word. Ay, ganun pala yun, Lord. Lahat pala solve na. Oo, I have overcome the world. Amen? So in Christ talaga napakasaya po natin. Kaya yun din po ang compelling sa atin. I-share din natin sa iba kasi wala sila in Christ. In the world, puro tribulation lang ang meron sa world. They are not in Christ. Kaya puro sakit, puro problema at wala silang escape. Tayo po, alam na natin kung paano. Di ba? So, pwede tayong magsaya every day of our lives knowing that Jesus overcame the world. Alright? Now, if we go through suffering, kasi nangyayari pa rin yan eh. Meron pa rin tayong kaaway. Meron mga tao ginagamit ang kaaway, alright, para tayo po ay magkaroon ng suffering. At of course, we all know this world is cursed. Meron mga virus, may mga bagay-bagay na ganyan that causes suffering. Ang tandaan po natin, we are already complete in Christ. Sabihin nga natin, I am complete in Christ. Lahat po ay naibigay niya na. So, He teaches us through Peter, ito po yung text natin, anong gagawin natin? Paano nga, pastora, kung may suffering? May suffering nga ako, pastora eh. Ano nga gagawin ko? Well, hindi po nagkulang ang biyaya ng Diyos. Andito po lahat ng sagot. Basahin po natin. But the end of all things is at hand. Are ye excited? Malapit na dumating si Lord. Yes! Alam niyo, natatawa ako yung anak ko nag-share. Sabi niya doon sa kaibigan niya, hoy, malapit na dumating si Lord. Sabi niya, hoy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ang dami ko pang plano sa mga aso ko. Sabi ko, ha? Ayaw nilang pag-usapan kasi may plano pa daw siya sa aso niya. So, iniisip ko, ano ba, pag-aaralin ba niya yung aso niya? Kasi yun talaga yung joy nila yung aso. Of course, I understand that. Meron tayong mga gano'n, love na love natin yung mga fur babies natin. Okay? But, okay, huwag kayong matakot kung padating na si Lord. Asan ba, pastor, yung mga aso pagdating sa langit? Baka nandun. Baka lang, walang nakasulat eh, baka lang. Nandun yung mga aso natin at mga pusa, di ba? Malay nyo naman, kasi mabuti si Lord. Alam niya na mahal natin yung mga aso na, why not? Di ba? Why not? Okay, but anyway, but the end of all things is at hand. Sabi niya, therefore, be serious and watchful in your prayers. Sabi mo nga, prayers. May prayers po tayo. And above all things, have fervent love for one another. Sabihin natin lahat, fervent love for one another. Sabihin mo, ikaw yon. Yan, love kita. Oh, humina na. Sabihin mo, love kita.
Oh, ayan. Ang sabi dito, for love will cover a multitude of sins. Sandamakmak man ang kasalanan ng katabi mo sa'yo. Joke lang. Ayan. Matatakpan niya ng pag-ibig. Matatakpan yan. Be hospitable to one another. Kasama po yan sa pag-ibig. Without grumbling. Huwag na tayo magreklamo. As each one has received a gift. Sabihin natin, I have a gift. Minister it to one another. Gamitin po natin para pagsilbihan ng isa't isa. Alright? As good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracle of God. Kung yan ang gift mo, di speak ka, sige. Pero pag hindi mo gift yan, huwag mong gawin, ha? Kung ang gift mo ay magbigay, digbigay mo. Ha? Kung ikaw ay of kindness, of encouragement, yun ang ibigay mo. Huwag mo ipilit yung hindi sa'yo. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies. Malakas ba ang supply sa inyo ng Panginoon? Di ba? Ang lakas-lakas ng supply. Napakadami, dumadagsa. Ibigay nyo rin sa iba. Alright? Ito nga pong message natin, pinutol-putol ko na dahil buhos-buhos, sapak sa katutak. Alam mo, sabi ko lagi kay Lord, Lord, paano ko ba paiiksian to? Ang dami magbuhos ni Lord ng word. Alright? Pinuputol ko na lang po kasi talagang dagsa-dagsa po talaga. So, in all things, God may be glorified. Through how? Through your grace gifts. Diba? Kahapon lang, wala akong sasakyan pa uwi. Naku, may naghatid sa akin. Thank you, Lord. Grace gift yun, giver eh. Di yun ang binigay niya. Kung ano man ka, napakadali yan sa inyo, ibigay nyo na. Sabi mo katabi mo, ibigay mo na. Oh, hindi yung bonus, ibigay mo na. Okay. I'm sure nakatanggap na kayo ng bonus nyo. Okay. Alright. So, sabi dito, ulitin natin, that in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Alam mo bakit? Kasi gift to ni Jesus sa atin. So pag hinahandog niyo yan sa iba't ibang tao, yung mga tao nagpapasalamat sa Diyos. Sino nag-glorify? Ang Diyos. Lord, thank you, naihatid ako kahapon, di ako namasahe. Lord, thank you, may nagbigay sa akin ng ganito. Lord, thank you, may nag-encourage sa akin. Ang glory napunta lahat sa Diyos. Diba? Thank you, Lord. Tapos, ang ginamit mga tao, natuwang-tuwa naman ibigay dahil grace gift nila yon. Ang saya kaya. Kaya kailangan you surround yourselves with people who you are able to minister. Huwag ka maging lone ranger. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lone ranger. Alam niyo yung lone ranger? Ikaw lang, wala ka pang kaibigan. Ano ba yan? Magkaroon kayo ng... Mamaya na, inuunahan ko yung sarili ko. Okay. So, sabi dito, to whom belong the glory and dominion forever and ever? Amen. At sabi pa dito, pag meron kayong suffering, beloved, tayo yan do not think it strange. Huwag kang gulat na gulat. Para ka naman bago ng bago. Talagang ganyan habang nandito ka sa mundong ibabaw. Do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing happened to you. Para man bago, talagang gano'n habang nakatayo ka sa lupang ibabaw, ay may problema. Talagang merong mga trials, hindi galing kay Lord. Sabihin natin lahat, hindi galing kay Lord. Galing sa mundo yan. Alright? Pero huwag ka naman laging gulat. Gusto nyo mawala. Pwede rin natin ipag-pray yan. Lord, kunin nyo na siya sa umundong ibabaw. Ayaw nyo, di ba? So, alamin nyo na lang, talagang ganon. Sabi mo sa katabi mo, talagang ganon. Meron namang biyaya ang Diyos na sapat para sa atin. Okay? Para malagpasan natin yan. Hindi naman tayo mananatili doon sa sitwasyon na yon. If you know this, the Word of God, dadaanan mo lang yan. Sabi mo sa katabi mo, padaan. Padaan lang, dadaan lang tayo. Okay? At ang sabi dito, do not think it's strange concerning the fire trial which is to try you. Hindi si Lord ang nagtatry, Ang demonyo, ang nagtatry sa'yo, tinitingnan, bibitiw ka ba? Okay? As though some strange thing happened to you, but, ano daw? Rejoice! Sabi sa inyo, yun ang preaching ni Jesus Be of good cheer, rejoice. Yun din yun. Rejoice to the extent, look at this, that you partake of Christ's sufferings. Ano to Christ's suffering ito? Okay? Ito yung, ikaw ay reproached, ikaw ay nagsasabi ng, thank you Lord, maski na sa harapan ng mga kaibigan mo, at ikaw ay pinagtatawanan, alright? So, naiinsulto ka,
So, bibigyan po ng clarity yan. Christ's suffering, that when His glory is revealed, malapit na, when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Look at this. This explains the suffering. Anong klaseng suffering yan, Pastora? Alright? Yung suffering with Christ or partaker of Christ's suffering. If you are reproached, iniinsulto ka, alright? You are being persecuted for the name of Christ. Blessed are you. Sabi mo sa katabi mo, blessed are you. Blessed ka pala pag iniinsulto ka nila. Siguro iniinsulto tayo naman tawan-tawa pa tayo. Okay yan. Sige, keep it coming. Okay, blessed are you. Bakit? Ito po ang dahilan. For the Spirit of glory and of God rests upon you. Biro mo iniinsulto ka, ikaw naman tuwan-tuwa ka. Sige, keep it coming. Bakit? Kasi alam mo, iba talaga pag may nalalaman eh. Pag nalalaman mo, kaya pala ako iniinsulto kasi ang spirito ng kaluwalhatian at ang spirito ng Diyos ay pumapa sa akin. Amen? Kaya ikaw, mas kinainsulto ka, next, iba namang tao, ayaw nyo, di sa iba naman. Diba? Ganun ang attitude natin. Kasi pag hindi natin to alam, naku, pastor, hindi ata ako effective, ayoko na lang mag-share. Kasi tumatawa sila eh. Kasi iniiwasan nila ako. Hindi, kaya ka nila iniiwasan, hindi dahil sa'yo. Dahil sa Diyos. They hate God. They are of the world. That's why they hate God. But you are of God. Amen po ba? In fact, the Word of God says, for the Spirit of glory and of God rests upon you. Yun ang katotohanan. Amen? So kung nakikita mo sila parang ayaw ka pakinggan, tinitingnan-tingnan ka lang ganyan habang nagsishare, ganun lang talaga yun. Kasi hindi pa nila kilala ang Panginoon. So kayo, sige lang ng sige. Balang araw makikita nila yan, tapos sabihin na, ay, no, salamat ha, buti na nag-share ka sa akin nun. So ngayon, yung sa akin, may mga sinishare ng classmates na tatawa sa akin. Sa loob-loob ko, di bale, in time, alam ko, maiintindihan din nila. Diba? But this tells us gives us a better reason. You are blessed. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Thank God. That's a proof. Kaya pala sila galit sa akin. Okay. On their part, sa bahagi nila, He, Jesus, is blasphemed. Totoo po yun, nabablaspheme. But, on your part, He is glorified. Do you know na habang kayo iniinsulto, nag-glorify ang Diyos sa inyo? Amen? Kasi alam nyo ang dahilan. But let none of you, ito naman yung wrong suffering, but let none of you suffer as a murderer. O syempre, di ba? A thief, an evildoer, or a busybody in other people's matters. Chismis-chismis lang, di ba? Yet if anyone suffers as a Christian, ano ulit yung as a Christian? You are being persecuted, reproached, let him not be ashamed. Mga kapatid, huwag kayong mahihiya. Parang napahiya ako dun, pastora. Wala naman nakinig sa akin eh. Natawa pa nga yung isa nahiya tuloy ako. Huwag kang mahiya. Have a different perspective. Huwag kang mahihiya, but let him glorify God in this matter, for the time has come for judgment. Are we ready for judgment? To begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So, sa totoo lang, thank God na naririnig nila ang preaching. Kasi walang pag-asa ang tao. Because the gospel is the power of God unto salvation. That's the only way. The only way to be saved is to hear the gospel. Wala nang ibang paraan. Maski anong gawa nilang pagluluhod dyan, pagsasakit sa katawan nila, hindi sila maliligtas hanggang hindi nila naririnig ang preaching of the gospel. Alright? Sabi dito, now if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly, the sinner, appear? Saan sila pupulutin? Therefore, let those who suffer according to the will of God, you are being reproached, di ba? Insulted because of God, commit their souls. Ipagkatiwala nyo na lang sa Diyos. Lord, nasaktan ako pero thank you, Lord. Alam ko naman kung bakit. Di ba? To Him in doing good as to a faithful Creator. Amen? So I think that explains it, but let's go to it one by one. Prayer. Sabihin natin, I have prayer. It's a direct line to the Father. Amen? You do not pray, brothers and sisters, to be closer to God. Akala nila, pag nagpe-pray ako, nalalapit ako kay Lord. Hindi po.
Kaya kayo nagpe-pray kasi malapit na tayo sa Diyos. Amen? So iba kasi kala nila, ay hindi na ako close kay Lord kasi hindi na ako nagpe-pray. Pag believer ka, you're always close to God. Okay? You're never apart from God. Alright? Nilapit na po tayo ng dugo ni Kristo. So prayer is not to get close to God, but you are already close and you are taking advantage of your position as a child of God. Sabihin natin lahat, I'm a child of God. Okay, alam niyo ba yung mga anak ko, dire-diretso yan sa kwarto. Dire-diretso yan sa kwarto ko, may kinukuha. Minsan walang paalam. Dire-diretso sa bag ko, dire-diretso sa pitaka ko. Okay? Ma, kukuha ko ng pera, yung kamay nasa pitaka ko na eh. Ay, nagsasabi naman, kaya lang nandun na yung kamay. Okay, bakit? Kasi mga anak ko sila. Di ba? So ganun din tayo. Let's have that boldness with the Father. Let's be bold enough to talk to the Creator of the whole world with boldness in our hearts. This taking advantage, prayer is that given to us. Yan ay biyaya ng Diyos para sa atin. No payments, no loads needed, direct line to our Father God. Amen po ba? Praise God. So, alamin mo na tayo po'y malapit na malapit sa Diyos. Alam nyo ba, mas malapit pa tayo nung nabubuhay dito si Noah. Alam ko si Noah, preacher of righteousness yan, di ba? Pero, mas malapit pa tayo kesa kay Noah nung siya'y nabubuhay dito. We are closer to God than Isaiah the prophet nung nabubuhay pa siya rito. We are even closer. Si Moses, kilala natin si Moses? Ang daming ginawa na miracles through him. But do you know that you're even closer to God than Moses when he was living here? Because Moses, Isaiah, and all the others never had Jesus living in the inside of them. But you and me, Christ in you, dwelling through His Holy Spirit. The Spirit of God is dwelling in you. Amen? So please, take advantage of that. That is our privilege na isang buka lang ng bibig mo, makausap mo na kagad ang Diyos. You have Him before you. Amen? In you. So maski po si John the Baptist, mas matindi pa tayo. Alright? So, take your position as children and pray. May pinagdadaanan ba kayong suffering? Bago mo ikwento sa iyong kapitbahay, siguraduhin mong nakwento mo na kay Lord para wala ka nang ikukwento sa kapitbahay. Amen po ba? Pag nakwento mo na kay Lord, yan tapos na. Hindi mo na kailangan ikwento sa kapitbahay mo. Naku, wala nga kaming ulam ngayon eh. Magkakaulam na kayo. Amen po ba? The Lord always provides. Amen? Praise God. So, it's a prayer of faith, not a prayer of complaints. Minsan, nag-complain na nag-complain, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Amen. Ano ba namang prayer yun? Mag-pray kayo according to the Word. Okay? So, the prayer that we have, it's already given to us. Okay? It's so that when we suffer, we have a direct line to the Father. Amen po ba? Hindi mo kailangan mag-suffer for long. You have prayer when you suffer. Number 2, ito maganda to. Love for one another. Sabi mo nga, I have fervent love for the brethren. Pakilakas naman, yung mainit-init. I have fervent love for one another. Ayan. Mahal natin ang kapatiran. Amen? Amen po ba? Bakit? I have the love of the Father shed abroad in my heart by the Holy Spirit. Nasa inyo po ba ang Holy Spirit? Buong pag-ibig ng Diyos nasa inyo na rin. And we are told to love one another as Christ has loved us. Amen? Yung pag-ibig ni Kristo na todo, sabihin natin lahat, todo, ay nasa atin din. Kaya kaya mo rin mahalin ang kapatiran ng ganon. Amen po ba? Of course, first a family, and then to your brethren, kapatiran. And through them, though we do not see Jesus, nakita na ba ng mata nyo yung si Jesus? Di ba hindi? Hindi nyo naman nakikita. Sino dito? Baka nakikita nyo. Share nyo naman. Okay? Di ba hindi natin nakikita? Tsaka audibly, hindi natin naririnig talaga yung words, but through the brethren who has Christ in them. Amen po ba? Christ is in you. Bawat isa sa ating mananampalataya, mararamdaman mo ang yakap ng ating Panginoon.
Mararamdaman mo ang gentleness ng Panginoon. Amen? As they allow Jesus to live through them because Christ is in them. Okay? Mararamdaman mo maririnig mo yung gentleness ng boses ng Panginoon. Babae man yan o lalaki. Alright? Kaya alam niyo po ba, I know that you have families and you enjoy family. Good, because they're also believers of Jesus Christ. But don't you worry kung kayo nag-iisa o kaya wala kayong kasama, nandyan po ang kapatiran. Amen. Sino dito may barkadang kapatiran? Taas ang kamay. Ayun. Damihan nyo pa. Ang sarap ng pag-ibig ng kapatiran. Ay, ang sarap. I so enjoy it. Ang enjoy po talaga. Kaya through them, yung yakap, di ba? Hindi mo mayakap si Jesus, yakapin mo yung kapatiran. Bakit? Christ in them. Naniniwala ba kayo? Si Kristo nasa kanila din? Para mo nang nayakap si Kristo. Amen. Ay, hindi kayo nag-agree, hindi nyo alam yun, ano? Ako, feel ko. Ayan. Ang sarap magmahal ng kapatiran. Kaya nga si Jesus lagi sinasabi sa atin, love one another as I have loved you. Kasi wala man ako dito, mayayakap mo rin ako. Amen? Madidinig mo din ang boses ko through the brethren. Kaya sarap na may barkadang talagang in Christ Jesus. Alright? You don't feel the physical love, but through them, you feel the physical love of Jesus Christ. Sabihin natin ulit, Christ in me. Christ in you. Kaya madadama natin si Kristo sa bawat isa. Amen? At pag nagmahal kayo, itodo nyo na. Maging makapal na kayo, huwag manipis. Kapalan nyo na ang pag-ibig dahil ganun ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. Amen po? Amen po ba? Pastor, iya naman ako, katabi ko si sister. Okay, wag na kayong mahiya, alright? Alam niyo, sabi po sa Word of God in Proverbs, open rebuke is better than hidden love. So yung open rebuke, masakit yon, tama? Yung mapahiya ka sa harap ng maraming tao, di ba? Masakit yon. Pero mas better pa daw yon kesa sa nakatagong pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, wag mo nang itago. Pakita mo na sa akin. Pakita mo sa akin ang pag-ibig nyo. Alright? Huwag na kayong mahiya. We have the divine nature of God. Sabi ni ba, iyoko nga. Di ko kilala yung mga yan. Sige lang, ang sarap umibig ng kapatiran. Amen! Ayan, totoo lang. Kung wala pa kayong barkadang mga brethren, ay nako, make sure you have. And make sure you also, bring out that love. Kasi kung hindi pa sila sanay, makita nila sa'yo. Kasi nakakahawa yan. Nakakahawa po. Na pag papakita mo yung pag-ibig, sabihin na, ay, ganun pala yun. Nakikita ko si Kristo sa kanya. Nakikita ko yung pag-ibig ni Kristo. And then they will start doing the same thing. And you will find that even though, ito pakinggan nyo may suffering kayo dito sa mundo, pero di bali na meron naman ako mga kaibigang tulad nyo. Totoo yan. Alright? So, demonstrate the love of Jesus to others sa inyong ngiti, sa inyong pagbati, sa inyong yakap at sa inyong pagtulong. No? So, we, remember, are the body of Jesus Christ. Let your hands be Jesus' hands. Let your body be Jesus' body. Amen po ba? Nakuha niyo po ba yun? I pray you get a revelation of that. And if you don't have friends that are believers or coming from this church, start developing some friendship. It is so good. I tell you that. Amen. And habang kayo'y magkakaibigan, dito na po pumapasok yung grace gift. Sabihin natin lahat, I have a gift. We minister these gifts, laking tulong sa taong may pinagdadaanan. Alam nyo bang biyaya kayo ng Diyos sa mga taong may pinagdadaanang problema? So that in their suffering, meron silang kaagapay. Amen. Para saglit lang yung suffering, hindi nagtatagal. Kaya tayo po ay biyaya sa bawat isa. Use your grace gift. Yun lang po ang bilin doon sa grace gift. Ang dami pong sinabi patungo sa grace gift and then sabi, use them.
We are to use our grace gift. Paano mo gagawin yun kung mag-isa ka lang sa bahay? Di maghanap ka ng kaibigan. Amen! Kaibigang believer, amen! Pag wala pa kayo, nako, you're missing out a lot. Napakasarap pong may mga kaibigang believers. Okay? So, laking tulong po yan sa tao in your suffering, in your trials. At alam nyo, iiksi. Iiksi po yung suffering nyo. Walang biruan. Kada nakikita ko yung mga kaibigan ko, ay, wala na akong problema. Tapos na ang problema ko. Ay, hindi kayo makarelate. Ang saya kaya talaga. Kaya tingnan niyo po yung mga pictures ko, puro sila din kasama ko. Kasi po, apakasaya talaga po. You should develop that. No man should be an island. Don't be a lone ranger. Okay? Ang isolation po ay para lang po sa mga may ubo. Pero kung yung wala namang ubo, may makipagkaibigan kayo. Alright? Masaya po na may kaibigan mga believers. And in that venue, in that place, you can use your grace gift to minister to one another. Amen? Huwag kayong laging nagde-depress sa bahay. Kaya pala kayo depress, wala kayong kaibigan. Lumabas kayo, mamaya sa labas, pwede na kayo makipagkaibigan. Ang saya po talaga. No joke. I'm coming from the Word, kaya nga sinasabi ni Jesus, love one another. Kaya sabi nila Paul, fervently, si Peter then, fervently. Why? Because it's the truth. So while you're going through this world na talaga naman pong may mga trials, hindi bigay ni Lord, may suffering na hindi bigay ni Lord, meron naman siyang bigay na mga kapatiran kayang magmahal sa isa't isa. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You've got to try it. Okay. Attitude pag may suffering. Ito pa, hindi pa tapos si Peter. May natutunan na ba kayo? Prayer. Ano pa? Ano sunod? Loving the brethren, grace gifts. Okay? And again, di mo magamit ang grace gift mo kung mag-isa ka lang, hindi mo sinishare sa iba. Get a group. Get a group. You'll enjoy it. Okay. So, mag-join ka kasi kayo ng mga ladies, men's, and women. Mag-join po kayo. You really have to do that. Kasi, hindi pwede, wala kasing pumapansin sa akin. Paano yan? Hindi go out of your way and, get to know some people. Amen po ba? Alright? So, sabi po ni Peter, do not think it's strange kapag may suffering. Pag may trials. Okay? So, huwag na kayong magulat. And just know that only good comes from the Lord. Kasi pag may nakakausap po ako, ang tanong nila sa akin, bakit po kaya pinayagan ni Lord? Hindi po pinayagan ni Lord yan. Wala pong kinalaman si Lord sa inyong suffering. God is good all the time, and all the time, okay. Hindi po siya nagbibigay ng suffering. Malinaw pa ho yan sa liwanag. Okay? God is the Father of lights in whom there is no changing. Hindi siya papalit-palit. Mabuti ngayon, masama bukas. Masama ako ngayon, pastora, masama siguro si Lord sa akin. Hindi po. Tayo lang po ang papalit-palit. Si Lord, laging mabait. Amen? So our trust is in the Lord. Kaya ako po sinasabi yun, kasi minsan pag may nagtatanong sa akin, kina-question na si Lord. Bakit kaya, Lord? Bakit po, pastor? Bakit ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Lord? Sabi ko, hindi si Lord yun. Okay, bibigyan ko po kayo ng example. This is malayo doon sa story. I don't want to quote anyone. But sometimes, ganito po yung proseso, no? Akala nila si Lord lagi. Okay, so may magsasabi sa akin, pastora, ba't gano'n? Ang ayos-ayos ko naman. Nagpe-pray naman ako, nagbibigay naman ako, ganito naman ako. Dami niyang minimension na ginawa niya. Bakit kaya naghihirap kami? So, nakwento niya, sugarol yung asawa niya. So sabi ko, doon lumalabas. No? Ang gusto ng Panginoon ay pagpalain kayo, kaya lang, yun nga, may sugarol. Okay? May sugarol. Siyempre, nauubos. May butas Kumbaga sa basket, butas ang basket mo. Talagang mabubutas yan. So sabi niya, bakit ganun? Bakit kaya pinayagan ni Lord yon? Sabi ko, teka muna, sabi ko, ikaw may kalooban ka. Lahat ba tayo may kalooban? Yes. O yung asawa mo may kalooban din, di ba? May kalooban din yan. Ang kalooban ng Diyos, pagpalain kayo. Pero ang kalooban ng asawa mo, butasin ang basket nyo. Paano gagawin natin? Hindi ho namimilit ang Diyos. Hindi na mamilit ang Diyos. So, kailangan magkaroon ng pagbabago sa puso ng asawa mo. Yun lang po yun. Pero huwag niyo isisisi sa Diyos.
Okay? Wala pong kinalaman ng Diyos sa suffering na yan. So, we all have our own will and praise God. Sabi ko, we can pray for that. You can share the word of God to that person. And, you just be patient and things will be better. Okay? But hindi po Diyos ang nagbigay ng kahirapan na yan. James 1:13-14, it is good to repeat over and over again. Let no one say when he is tempted, tested, or tried. Yan po ibig sabihin ng tempted dyan. Tinetest, tinatry, sinusubukan, I am tempted by God. Let no one say, sabihin natin lahat, let no one say, huwag mo daw sasabihin yan, hindi Diyos ang nagbibigay ng temptation. Sabi niya, don't say, I am tempted, tested by God, for God cannot be tempted, tested, or tried by evil, nor does He Himself tempt anyone. Hindi daw siya nagte-tempt, hindi siya nagte-test, hindi siya nagtatry ng mga tao. Ba't niya pa itatry ang tao? Alam niyan man lahat. Alam niyan lahat, hindi niya na kailangan kayo testingin. Okay? But each one, ito na po ang sagot, but each one is tempted, tested, and tried when he is drawn away by his own desires and enticed. So doon sa example na binigay ko, okay, wala nang pangalan yon, that's a very general thing, okay? Siya po, yung asawang lalaki ay na-draw away sa kanyang desire sa pagsusugal. Yun po ang bumubutas ng kanilang finances. Huwag niyo po isisi sa Diyos yun. Hindi rin kalooban ng Diyos na mangyari yun sa asawa niya. Amen. Malinaw po ba? Pero hindi ang Diyos ang sumusubok sa kanila. Alright? So, yan po ay isang example na could help you. Kasi minsan may mga question tayong ganyan. Okay? So, do not think it's strange pag may nangyaring ganito. Number 2, but rejoice! Sabihin natin lahat, rejoice! O may problema ba? Anong sabi mo? Rejoice! Alam niyo, si Jesus yun lang sagot sa atin, be of good cheer. Pastora, kasi naman, paano ba mag-rejoice pag may problema? Di tumawa ka. Tumawa ka lang, tawa ka lang. Naku, ay, matatapos din yan, sinagot na ni Lord. Alright? Makakatawa ka if you know Jesus. If you know that He overcame everything already. If you know He hears all your prayers. If you know that He loves you so much, you can rejoice. Pero pag hindi mo siya kilala, ba't nga ba ako mag-rejoice? Hindi nyo naman alam na may sumagot na para sa iyo. Hindi nyo alam may nag-suffer na para sa inyo. Amen? You can rejoice when you know the Lord. So pag may trial or suffering, rejoice. Yun po ang solusyon na kailangan natin. No? May sakit ako, pastora, paano naman mag-rejoice? Alam nyo ba that a cheerful heart makes like medicine? It's as good as medicine. So pag tayo pala ay may sakit, maghanap kayo ng paraan para kayo ay tumawa. Para kayo ay sumaya, manood kayo ng Chiquito, Dolphy, manood kayo yung mga nakakatawa, yung mga ganong klaseng nakakatawa. Di ba? Umiigi yung mga tao. Kasi yung mga cells yun naapektuhan. It's really like medicine. Okay? So, maganda po yan sa ating pangangatawan, sa ating kaisipan. Alright? Be of good cheer, rejoice. Sabi mo ulit sa katabi mo, rejoice! Bawal sumimangot. Wala nang sisima. Wala tayong dahilan kasi masaya ka, syempre nakangiti ka, o may problema ka, ngumiti ka pa rin. Yun po ang solusyon na binigay ni Jesus mismo. Si Jesus mismo, and now James. James is telling us to rejoice, to count it all joy. Sabi po sa James 1:2, my brethren, o kapatid, count it, what? All joy when you fall into various trials. Pag may trial kayo, meron kayong alam ko na to, tatawanan ko na lang to. Maghanap kayo ng barkada nyo, Christian. Tara, kantahan tayo, magsayawan tayo, let's rejoice. And I tell you, mawawala yung problema nyo. Kasi nagtiwala kayo sa kabutihan ng Diyos. Amen? Magtiwala na po tayo sa dapat ito revelation na by this time. Pag may problema, alam ko na to, magre-rejoice na lang ako. Ganun na lang. Hindi yung uubusan nyo pa ng luha, natural lang po yan, kumakatok po yan, pero natural din po, nasaran nyo ng pinto ang inyong mga problema. Tawanan nyo ang problema. Okay? Okay? So, kung kayo man ay may mga
ito sabihin ko sa inyo, minsan nakakatawa talagang tao eh. May nakausap ako, at sabi niya sa akin, nagko-complain siya. Sabi niya, ay nako, nakakapagod. Taon-taon na lang nagbabayad ako sa lupa. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ilang taon ka na ba nagbabayad? Nako, 7 years na. Sabi ko, ay ganun ba? Sabi ko ganun, ay nakakabayad ka naman. Oo. Eh naman pala nakakabayad ka. Ba't ka naglagalit dyan? Sabi niya, kasi nakakapagod nagbabayad. Buti nga, Christian to eh. Sabi ko, lagi kang may pambayad. Oo, nababayaran ko naman kaya na 7 years na. O sabi ko, hindi ba dapat nagpapasalamat ka kay Lord at nakakabayad ka taon-taon? Amen? Minsan nakakatawa magreklamong tao, di ba? So, minsan po ganon. So, hindi nila nakikita yung brighter side. Ang nakita na lang nila, yung pagbabayad nila, nakabayad ka nga eh. Okay? So, minsan, alam nyo, miski wala pa yung hinihingi yung blessing, alam nyo, mag-rejoice lang kayo. You'll see the good things that God has given you. Wala pa nga yung hinihingi nyo, pero meron naman ngayon, di ba? Meron namang ibang pagpapala na pwede pa tayo mag-rejoice. Kung magko-concentrate ka lang doon sa wala, talaga namang malulungkot ka. But there are so many things to rejoice about. Yung mga iniintay natin na wala pa, wait ka lang, intay ka lang. Tingnan sabi sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen! Yes! Sa lahat ng mga inaasam-asam dyan. Ayan. Wait ka lang, parating na traffic lang. Hindi, joke lang. Hindi na traffic yon. Padating na, padala yan ni Lord. Kasi yun yung time. It's the time. Alright? Mas maganda yung kesa naman nahilaw. Diba? Hindi pa dapat, pero nahilaw. Okay? So, sabihin natin lahat, tapat ang Diyos. At sapat ang kanyang biyaya. Amen? Yung kung anong meron ka ngayon, sapat yan eh. Huwag lang tayo maging reklamador, sapat talaga yan. Amen? Okay, so number 3, connected po dyan. Malapit na po tayo matapos. Brother Bob, see yourself blessed. Sabihin nga natin, I am blessed. Diba? Maski pandesal lang yung pagkain mo sa Christmas, I am blessed. Alright? Tingnan nyo, may susunod na hamon dyan. Thank you, Lord. Diba? I am blessed, no? Especially when you are reproached. Ayan. Pag tayo po yung pinagtatawa, hiyaan nyo sila. Why? Again, ito na po, for the Spirit of glory and of God rests upon you. Diba? Thank you, Lord. So, number 4 na tayo. Hanggang 5 lang po ito. Don't be ashamed, instead glorify God. Alam niyo, minsan pag may problema tayo, hiyang-hiya naman tayo. Okay? Hindi tayo kailangan mahiya. Wag lang natin palakihin sa buhay natin. Glorify God in your life. What do you have that you can glorify God with? Wala ka nito, pero may anak naman ako. Diba? Wala man yung kotse ko, may bahay naman ako. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Ba't ko ba hinahanap yung wala? Ang hirap hanapin ng wala. Sige, hanapin niyo yung wala. Ang hirap kaya maghanap no, wala nga, hinahanap mo. Ang sarap mag-rejoice kung anong meron ka. Di ba? Subukan nyo, huwag nyo hanapin yung sapatos na gusto nyo. Tingnan nyo muna yung mga sapatos na nandyan na. Matutuwa ka, Lord. Dati nga 1970s, 1960s, tigi-tigisa lang naman tayo sapatos nun eh. Ngayon, rak-rak na no? Ang dami. Nagreklamo ka pa, Lord. Ano ba? Wala akong masuot na sapatos. Grabe, dami sapatos. Nakakatawa talaga tayo minsan, ano? So, yung cabinet mo, wala akong masuot, Lord. Yung cabinet mo, nagsusuka na sa damit eh. Di ba? Minsan hindi tayo makapagpasalamat kung anong meron tayo. Pero napakabuti talaga ni Lord. Apaw-apaw ang kanyang pagpapala sa atin. We are blessed. His grace is truly enough. We should open our eyes to His grace. Sapat talaga ang biyaya niya para sa atin. And that's why number 5, commit your souls to God in doing good. Makita mo yung biyaya niya, your mind, your will, your emotion. Makita mo, Lord, sapat ka talaga para sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga concerns, sapat ka. Be more conscious of that. Be more conscious of what He has blessed you with. Diba? Blessed ka na eh. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka na eh. We are complete in Christ.
dahil ang biyaya niya ay sapat para sa atin. Amen? Come on, glorify Him. Thank you, Lord. Oh, we glorify you, Jesus. Thank you, Panginoon, sa araw na ito, as we have seen that you suffered already for us, para kami mag-rejoice para sa inyo. We already know that we have everything dahil biyaya mo ay sapat para sa amin. Ang dami naming pagpapala, Panginoon. Ito na ang oras para pasalamatan ka namin sa maliit, sa malaking mga bagay na nasa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa kapatiran. Salamat, Panginoon, kaya kami nandito. Kasi dahil sa iyo na nag-alay ng buhay para sa amin. Kaya makakapag-rejoice kami, magagalak kami, especially on that day, December 24, December 25, magagalak na naman kami, Panginoon, sa pagdating ng Pasko. Dahil together, we will celebrate your goodness. Together, we can celebrate again your grace in our lives na tunay nga sapat sa aming lahat. Maraming salamat. Amen and amen. And for those who have not declared Jesus as Lord, oy, bago magpasko, ayan na, alam mo na ang ginawa niya para sa iyo. Kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo and you want to believe in Him, yes, gusto ko yan. Namatay pala siya para sa akin. Ito na ang pagkakataon mo. Kung ngayon mo lang naintindihan na si Jesus ay namatay para sa iyo, naghirap sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, it's time to believe in Jesus Christ. So kung naniniwala ka, bigkasin mo itong mga panalangin na to, sabayan mo lang ako o sumunod ka pagkatapos, bigkasin mo galing sa iyong puso, binibigkas sa iyong mga labi, sabihin mo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na namatay ka para sa akin. Naniniwala ako na sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay naghirap para sa akin, namatay para sa akin, at nabuhay muli. Kaya tinatanggap ko ikaw, Jesus, sa aking buhay. I declare, Jesus is Lord. And I believe right now, I am saved. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos Ama, sa iyong ginawa sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. I believe, I receive. In Jesus' name, and everybody says, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.